Honey, ang hari ng impyerno ng Linan. Nag-away ka na naman? Ang gulo sa labas? Gago ka. Saan ka pupunta? Pagkatapos ng part-time mo, umuwi ka agad sa eskwelahan. Ayos ka lang. Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Huwag na. Saan pumunta yung lalaking yon? Pasok tayo't maghanap. Tulungan mo ako. Gago ka, nagliwaliw ka na naman. Mag-isa lang ako, madali bang mag-alaga ng 3 bata? Galit ako sa'yo, gago ka, hiwalayan kita. Tapos ka na ba? Nakipag-away ka kay Chinye. Grabe ang tama sa'yo. Kilala mo si Chinye? Sino ang hindi kilala kay Chinye, ang hari ng impyerno? Sabi nila, walang awa siyang pumatay. Mukha siyang napakalupit. Nakakatakot siya. Chinye. Ikaw si Chinye. Baliw ka ba? June. Na-inlove ako sa kanya. Ang gwapo niya. Ang gwapo-gwapo niya. Sofia Garcia. Senior student sa finance. Tara. Gusto ko sanang hingin ang number niya. Mga estudyante, ngayon, tingnan natin. 4+2. Sophia, ang hirap ng subject ng tatay mo. Mababaliw na ako. Anong di mo maintindihan? Pwede kitang turuan mamaya pag uwi. Ang bait mo talaga, Sophia. Siya yun. Sino kayo, klase ngayon? Pasensya na. Ginoo. 10 minuto lang. MS, Sofia. Magpapakilala ako. Ako si Daniel Cruz. Ang magiging boyfriend mo. At asawa mo. Sino yun? Boyfriend ni Sofia. Hindi ba si Jose yung boyfriend niya? Di ko kilala, mukhang galit. Anong kalokohan to? Kung sino ka man, lumabas ka na. Huwag kang magalit, Ginoo. Nandito ako para sabihin sa'yo. Hindi. Ipapaalam ko lang. Pakakasalan ko ang anak mo. Lele, ang anak kong babae, ay talagang imposible na mapapangasawa ang isang tulad mong tambay at siga. May hangganan din ang pagbibiro. Ni hindi nga tayo magkakilala. Seryoso ako. Pakasalan mo ako. Marami pang panahon para magkakilala tayo. Nababaliw ka ba? Bitawan mo ako. May boyfriend ako. Hindi kita mapapakasalan. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng pulis. Una, wala akong ninakawan o pinatay. Pangalawa, wala akong nilabag na batas. Anong karapatan ng pulis na arestuhin ako? Naghahangad lang ako ng pag-ibig. Mali ba yon? Lele, kayong mga tulad mo, marami na kayong masamang ginawa. Ay, mali ang sinasabi mo. Ang pamilya Cruz ay nasa lehitimong negosyo. Hotel at restaurant, real estate. Pati na ang nasa ilalim ng paa mo, ang paaralang ito, ay pag-aari ng pamilya Cruz. Paaralan, isang sagradong lugar. Paano naman pwedeng may kinalaman sa isang tulad mong siga? Ginoong Cruz, ha. Hindi ko alam na dumating kayo. Pasensya na at hindi kayo nasalubong. Ginoong Garcia, si Ginoong Daniel Cruz, ang kasalukuyang pinakamalaking investor ng paaralan natin. Kaka-donate lang niya ng 10 gusali para sa pagtuturo. Ano na, Binan? Kung ipapakasal mo sa akin ang anak mo, kahit na gustuhin mo ang pinakamahusay na laboratorio, o kung ano pa man, ang pinaka-advanced na teknolohiya, walang problema. Bagaman ako ay isang propesor sa universidad, may sarili akong prinsipyo, ang anak ko ay talagang imposible.
na makisalamuha sa isang tulad mong walang kwentang tao. Uulitin ko. Hindi ito pakiusap. Ito ay abiso. Maghanda ka. Handa kang pakasalan ako anumang oras. Ito ang mga regalo para sa pagpapakilala. Ang dote ay ibibigay ko ng hiwalay. Ibalik mo ito. Hindi ko kailangan ng mga gamit mo. At hindi rin kita pakakasalan. Sofia, Jose, Sofia, gago ka. Bitawan mo siya. Umalis ka. Sino ka? Anong gusto mo? Ikaw ang boyfriend ni Sofia Garcia. Ano naman? Ngayon, hindi ka na. Ako na. Panaginip lang yan. Hindi ka papayagan ni Sofia. Jose, Daniel, bitawan mo siya. Payag man siya o hindi. Hindi yun magbabago ng desisyon ko. Pero ikaw, mabuti pa'y umalis ka bago ako magalit. At mawala ka sa paningin ko. Gets ko na. Ikaw lang ang gusto ko. Akin ka lang. Alam mo ba, ang pinilit, hindi masarap. Paano mo malalaman kung hindi masarap? Kung hindi mo pipilitin? Hintayin mo lang, pakakasalan kita. Jose, okay ka lang ba? Bakit ka hinahabol ni Daniel? Magkakilala ba kayo? Yung nangyari kagabi, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Nagdududa ka sa'kin. Sofia, hindi mo ako iiwan, di ba? 4 na taon na tayong magkasama. Ganun ba ang tingin mo sa'kin? Natatakot lang ako. Gago lang yon. Kaya nang gawin ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag sa kanya. Ikaw lang, ang mahal ko. Sofia, pakakasalan kita. Wow, ang sweet naman. Sobra talagang mahal ni Jose, si Sofia. Kahit na si Daniel, hindi niya kinatakutan. Pakasalan mo na. Pakasalan mo na. Sofia, maniwala ka sa akin. Magiging mas matagumpay ako kaysa sa gago na yon. Mahal kita. Oo, gusto ko. Huwag kang mag-alala, kung babalikan ka pa niya, ipagtatanggol kita. Sana naman pagkatapos ikasal si Sofia, tumigil na si Daniel. Boss, ito na ang huli. Naalis na rin ang mga ilegal na grupo. Mula ngayon, sa buong linen, ang pamilya China ang masusunod. Tandaan mo, mula ngayon, ang pamilya Chin ay magtatrabaho na lang ng Lehigh Timo. Opo, yung pinakuha ko sa'yo, nasaan na? Ito ang kumpletong impormasyon tungkol kay Binibining Shen. Simula nang mag-aral si Binibining Shen, nagtrabaho na siya bilang singer sa bar para mapag-aral ang kanyang nobyo. Yun nga pala, si Jose Santos. Ganyang klaseng lalaki, gusto pa niya? Pumunta ka sa bar. Opo. Umalis ka dyan. Sino ka ba? Hoy, huwag naman lagi na lang away. Matatakot ang asawa ko. Magkano lang ba ang kikitain mo sa pagkanta, ganda? Gusto mo bang magkaroon ng ibang trabaho? Ano yan? Bitiwan mo ako. Buisit, Gina gago mo si Ginang de la Cruz. Gusto mo na bang mamatay? Ilabas siya. Pampagising sa kanya. Ano na naman ang gusto mo? Dito ka lang. Para kumita ng pang-tuition ng boylet mo. Wala kang pakialam dito. June, palayasin mo sila. Kami ang may-ari ng lugar ngayon. Layas kayong lahat. Bakit? Nagbayad na kami. Bakit kami alis? Tama.
Reyes, yung mga nabayaran na. Umalis na kayo agad. Pinapaalis mo lahat ng tao. Ano ang aawitin ko? Ang boses mo ngayong gabi. Ako ang magbabayad. Ginoong Chin, huwag mong isipin na. Sa pera, mabibili mo ang lahat. Eh ano pa? Tapos na ako sa trabaho. Hanap ka ng iba. Bitawan mo ako. Nag-propose na sa'yo ang boylet na yon? Ginoong Chin, si Jose Santos ang aking nobyo. Huwag mo nang banggitin si Jose. Daniel, patawarin mo na ako. Ayaw ko talagang pakasalan ka. Hindi ka ba takot noon? Hindi ko alam noon na mapanganib ka pala. Kung hindi, Kung hindi, hindi mo ako sasagipin. Sayang, naisagip mo na ako. Kailangan mong panagutan. bitawan mo ako. Bastos, karapat dapat ka dyan. Basta pakasalan mo ako. Kahit 10 bilyon o 100 bilyon, ibibigay ko. Yang lalaking yan. Anong meron siya na wala ako? Sa puso ko. Si Jose ay mas mabuti kaysa sayo. Nang libo-libo, milyon-milyong beses. Akala mo ba talaga? Kilala mo siya? Anong ibig mong sabihin? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kahit makuha mo ang katawan ko, hindi mo makukuha ang puso ko. Basta makuha ko ang katawan mo. Wala akong pakialam sa iba. Hindi nagmamadali. Mamaya, ikaw naman ang maiiyak. Boss, sir. Iniutos ni sir na bumalik ka kagad sa lumang bahay. Ihatid mo si Binibining Shen pa uwi. Kahit isang hibla ng buhok ay hindi dapat mawala. Opo. Bakit mo pinatigil ang lahat ng iligal na negosyo ng pamilya? Itinuturo ko ang pamilya sa tamang landas. May masama ba doon? Walang kwentang daan. Ang paggawa ng pera ang tunay na tamang landas. Ibinigay ko sa iyo ang pamilya, hindi para magloko ka. Hindi pwedeng manatili sa nakaraan. Tumatanda ka na. Hindi mo na dapat iniisip ang mga ito. Ikaw, Tatay, Kuya Daniel, wag na kayong mag-usap tungkol sa negosyo. Sige na. Bakit ka biglang umuwi? Kasi, namimiss na kita. Daniel, nahihiya si Maria, ako na ang magsasabi. Matagal na niyang gusto ang Daniel, pakasalan mo na si Maria, ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Para mapanatag ang loob ko. May gusto na akong tao. Siya lang ang pakakasalanin ko. Kuya Daniel, sino ba talaga yung babaeng yun? Ano nang meron siya na wala ako? Hindi mo kailangang malaman. Pero dapat mo siyang dalhin dito, para makita namin, kung bagay ba siya. Ang babaeng gusto ko. Kahit sino pa ang dumating, sasabihing maganda siya. Papa, ano na ang gagawin natin? Anak, huwag kang mag-alala, ang bagay na ito, ako na ang bahala. Mahirap lang. Walang kapangyarihan o impluensya. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng buong lungsod, na sabihing nag-asawa ka ng isang palamuti? Kapangyarihan. Ako na ang mayroon nito. Sino ang maglakas loob na magsalita? Matigas ang ulo mo, ayaw mong makinig sa payo ng nakatatanda. Naalala mo pa ba, ang alituntunin ng aming pamilya? Alituntunin ng pamilya. 30 palo. 30 palo. Kayang durugin ang lahat ng buto mo. Pwede ka pang magsisi ngayon. Walang utang na loob. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ngayon na, pumunta ka at humingi ng tawad kay Maria. Paglakas loob kang umalis. Lumabas ka. Gusto kitang makausap. Ano ba naman? Sino ba ang hinamon mo?
Si Ginoong Qin pa talaga ang pinili mong awayin. Huwag mong idamay ang anak ko. Paumanhin po, tita. Nanay, huwag niyong sisihin si Lisa. Si Ginoong Qin ang may kasalanan. Napakaswel niya. Lumabas ka. Gusto kitang makita. Lisa. Anong nangyari? Wala po. Para hindi na lumala pa ang sitwasyon, kailangan nang ituloy ang kasal. Tama, kapag ikinasal na ang dalawa, wala na siyang magagawa. Pwede naman, pero kailangan handaang bahay, kotse, at ang bigay kaya, pinakamababa, P88,000. 88,000. Ang laki naman. Magsasamantala ba kayo? Ano ang pinagkaiba nito sa pagbebenta ng anak? Gusto ko lang ng kapanatagan para sa anak ko, pinakamababang seguridad sa buhay. Napakagaling ng anak ko. Anak mo ang nakalamang sa kanya. Para sa akin, kayo ang dapat magbigay ng 88,000. Mas tama yon. Nanay. Nanay, gusto kong pakasalan si Jose. Hindi ko hinahangad ang mga yan. Lisa. Bata ka pa, hindi mo naiintindihan. Makinig ka sa nanay mo. Tita, bigyan niyo po ako ng kaunting panahon. Siguradong ihahanda ko ang lahat. Anak, grabe ang hiningi ng pamilyang iyan. Bakit mo pinangako sa kanya? May punto naman si tita. Tama siya. Mga pangunahing bagay lang yan sa pag-aasawa. Ikaw, sa hinaharap, magiging isang bihasa kang graduate mula sa abroad. Dapat siya ang magsumikap para sa'yo. Ganito na lang. Umutang ka sa loan shark para sa down payment ng bahay at kotse. Pagkatapos ng kasal, siya na ang magbayad ng utang. Nanay, hindi maganda yon. Mahal ko talaga si Lisa. Pambayad ba ng pagkain ang pagmamahal mo? Makinig ka sa akin. Lokohin mo muna siya para magpakasal. Pagkatapos ng kasal, ikaw na ang masusunod sa lahat. Ano ba talaga ang gusto mo? Baliw talaga yan. Magpapalit ako ng numero bukas. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang ingay pala sa bahay ni MS, Sofia. Hindi mo ba ako aanyayahang pumasok? Sa gabi ka pa dumating, nanggugulo ka lang talaga. Nababaliw ka na ba? Malubha ang sugat mo, pero hinanap mo pa rin ako. Huwag kang gagalaw. Hayaan mo akong yakapin ka sandali. Sofia, sino yan? Sofia, huwag kang mag-alala. Ang kotse, bahay at bigay kaya. Aayusin ko ang lahat sa lalong madaling panahon. Magkakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ang baliw na yon, hindi na muling makakagambala sa'yo. Seryoso ka bang pakakasalan si Jose? Kahit papaano, hindi niya ako pipilitin. Narinig mo na, magkakasal na ako sa lalong madaling panahon. Ginoong Daniel, maging disente ka naman. Huwag mo na akong hanapin. Maniwala ka ba? Papaniwalain ko siyang mawawala bukas. Sa buhay kong ito, at sa susunod. Hindi kita magugustuhan kailanman, kalimutan mo na yan. Boss, ang boyfriend ni MS, Sofia, umay ng 3 milyon sa amin. Ginamit ang pera ko para bumili ng kotse at bahay para sa kasal. Napag-usapan, 3 araw lang ang bayaran. Nasaan ang pera? Panloloko yung kontrata ninyo. Saan ka nakakita ng utang na 3 araw lang ang bayaran? Nakasulat ng malinaw. Ikaw ba ang pumirma sa nakasulat na yan? Sasabihin ko sa'yo. Dito sa Linen, kahit sino ka pa, kapag umutang sa aming boss, kailangang magbayad sa takdang oras. Anong klaseng tao ka? Para magkaroon ng ganyang karangalan. Kung hindi mo kayang magbayad, simple lang. Tumawag ka. Basta hiwalayan mo si MS, Sofia, ang utang. Mawawala na. Daniel, alam ko ang lahat ng pagsisikap mo ay para lang agawin ang girlfriend ko. Kahit ibigay ko sa'yo si Sofia, hindi mo pa rin siya makukuha. Naghahanap ka ng away. Tigilan mo yan. Karapat-dapat ka ba? Sabi mo, sa harap mo, makikipagtalik sa akin si Sofia, ang ipinagmamalaki ninyong pag-ibig. May iwan pa ba? Ano-ano ang gusto mong gawin?
Ano ang gusto mong gawin? MS, Sofia. Daniel. Ano ang ginawa mo kay Jose? Bodega 37, Yanping Road, sa labas ng lungsod. May hangganan ng pasensya ko. 30 minuto lang ang ibibigay ko. Kung hindi ka makakarating, mawawala na sa mundo ang basurang ito. Gago ka. June. Dilatan mo ang mga mata niya mamaya. Gusto kong makita niya. Na akin si Sofia. Bawat minuto. Bawat segundo. Jose. Pasensya na, ako ang dahilan kung bakit ka nahirapan. Sofia, anong ginagawa mo dito? Takbo! Takbo! Takbo na! Takbo! Gago. Anong ginawa ni Jose? At bakit mo siya Gina ganito? Hayop ka. Huwag mo akong hawakan. Ganoon mo ba siya kamahal? Oo. Daniel, kung may konting pagkatao ka pa lamang. Nakikiusap ako sa'yo. Pabayaan mo na kami. Mula nang iligtas mo ako, wala nang pag-asa para sa atin. Hindi ko pa naramdaman ang ganitong pakiramdam. Bakit? Bakit hindi mo subukang magustuhan ako? Bakit? Bakit hindi mo maramdaman ang pag-ibig ko sa'yo? Sinisiguro ko sa'yo, ako ang taong pinakamahalaga sa'yo sa buong mundo. Ang pag-ibig mo para sa'yo ay pagsira, pananakot, at kawalang puso. Kapag nanggaling sa bibig mo ang salitang pag-ibig, Nandidiri ako. ayos lang. Maiintindihan mo rin ito balang araw. Gusto mo akong pakasalan, di ba? Kung saktan mo ulit si Jose, sinisiguro ko sa'yo. Ang Sofia Garcia na mapapangasawa mo ay isang bangkay na lamang. Nanggugulo ka sa akin? Sige, gagawin ko yan para sa'yo. June, narito po. Kunin na ang utang at umalis na tayo. Huwag. Anong gagawin mo? May utang siya sa amin na 2 milyong piso. Ayon sa usapan, 1 binti, 1 milyon. Sirain muna natin ang mga paa at kamay niya. Ang kulang, sa magulang niya kukunin. Daniel, ano bang gusto mong gawin ko bago mo kami pakawalan? Mukhang ang katawan mo. Ang katumbas ng 2 milyon. Hindi mo ba siya ililigtas? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Humiga ka dyan. Pakakawalan ko siya. June, narito po. Huwag ninyong galawin. Pumapayag ako. Dilat ang mga mata. Tingnan mo ako. Ang pag-ibig ninyo. Nakakatindig balahibo talaga. Hindi. Parang patay. Nakakainip. Nagbago na ako ng isip. Pakasal ka sa akin. Sa loob ng 1 taon. Maging kabit mo ako. Hanggang sa magsawa ako. Pumili ka ng isa, palalayain ko siya. Handa ka na pala. Walang hiya. Ito ang lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Wala nang pag-asa. Akala ko pa naman. Pipiliin mong maging kabit. Kahit papaano. May takdang panahon ang pag-aasawa. Ayos lang. Kumpiyado ako. Sa loob ng 1 taon.
Gagawin kong magmahal ka sa'yo ng kusa. Pirmahan mo na. Kapag napirmahan na ito, palalayain ko siya. Huwag mong pirma. Mahal. Ikakasal tayo pagkatapos ng 2 araw. Halika. Ipack mo lahat yan. Sige. Masyadong mahaba. Masyadong maikli. Masyadong kita, alisin mo na yan. June. Makipag-ugnayan ka agad sa mga pinakamahusay na wedding gown designer sa buong mundo. Gusto ko ang pinakamagandang wedding gown sa buong mundo. Kamusta ang itsura? Boss, nagiging maingat na pala sa itsura. Hindi si boss. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi kayo mukhang ikakasal. Parang nangagaw ng nobya. HMP. Hindi ko alam kung anong swerte ang pinagdaanan niya sa mga nakaraang buhay. Naikonekta pa niya si Ginoong Daniel. Ilang mayayamang dalaga, ang gustong-gusto siya. Ikaw, parang patay na patay ang itsura. Kung gusto mo siya ng ganyan, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Wala akong itsurang babaeng manloloko na tulad mo. Hindi ko alam kung gaano karaming pagsisikap ang ginugol mo para akitin si Ginoong Daniel. Walang hiya. Mukhang hindi sapat. Ang pangalan ko, si Daniel Cruz. Kung hindi, bakit may mga taong nagkakalakas ng loob na punahin ang aking nobya? Pasensya na po, Ginoong Daniel. Mali ang sinabi ko. Paumanhin. Ilayo mo yan. Ayaw ko nang makita ang taong yan. Ginoong Daniel, mali po ako. Ginoong Daniel. Mahal. Ang pagtrato ko. Ayos lang ba sa'yo? Nakakatakot. Para sa iba, ganoon. Pero para sa'yo, ako ang magiging pinakamalaking sandalan mo. Sofia. Ayos ka lang ba, ma? Okay lang ako. Mahal. Nagustuhan mo ba ang kasal? Lahat ng disenyo dito, ako mismo ang nag-asikaso. Tingnan mo. Lahat yan ay gusto mo. Hindi ba't lahat yan ay gawa mo, panghihimasok sa privacy ko? Mula sa investigasyon mo. Ginoong Daniel. Wala kang alam sa akin. Ayos lang. Pagkatapos ng kasal, unti-unti kitang makikilala. Magsisimula na ang kasal. Ginoong Daniel Cruz, nais mo bang? Oo, gusto ko. Binibining Sofia Garcia, nais mo bang pakasal kay Ginoong Daniel Cruz? Binibining Sofia, nais mo bang pakasal kay Ginoong Daniel Cruz? Gusto ko. Sofia, Umalis ka dyan. kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang pakasalan ka ni Sofia. E di mamatay ka. Jose. Para sa kanya, itinataya mo pa ang buhay mo? Nangako ka sa akin na hindi mo sasaktan si Jose. Huwag. Kung ganoon, ako muna ang patayin mo. Akala mo hindi ko kaya? Panalo ka. Mahal, alis na tayo. Hindi ako naniniwala na kaya pa niyang habulin tayo hanggang sa dulo ng mundo. Ginoo. Paumanhin. Hindi mapipilit ang pag-ibig. Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Makakatagpo ka pa ng mas mabuti.
Alis na tayo. Tumakas ang nobya sa kasal. Grabe, ang intense. At sa pamilya pa ni Ginoo, gusto kaya nilang mabuhay ng dalawang yon? Mukhang delikado rin tayo. Hindi papayagan ng pamilya ni Ginoo na kumalat ang kahihiyang ito. Bilis, umalis na tayo. Hulihin sila. Upo kayong lahat. Ayaw mo pa rin akong palayain. Hindi ko kailanman sinabi na palalayain kita. Lalaban ako sa'yo. Jose, Kaya mong tumakas sa kasal, sa harap ng lahat. Kaya mong tapakan ang aking dignidad. Pero ang basurang ito, hindi pwede. Ngayong araw na ito, dapat matuloy ang kasal. huwag. Ginoong Chin, ayon sa hiling mo, lahat ng papeles natin, ay handa na ang lahat. Nakasetup na rin ang kamera at pulong telang background. Kunang larawan at lagyan ng selyo, ikaw at si Miss Shen ay magiging legal na mag-asawa na kayo. Pakawalan mo muna si Jose. Kung hindi, mamamatay ako kasama niya. Tapusin muna natin ang papeles. Bago siya pakawalan. At isa pa, bago siya pakawalan, kung mamamatay ka. Isasama ko sa libing. Ang lahat ng nandito. Jose. Jose. Kaunti na lang ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 3 segundo. Pumayag ka na. Pumayag ka na. Pumapayag ako. Pumapayag ako. Mahal. Larawan ng kasal. Mahirap para sa akin kung hindi ka ngumiti. Kayong dalawa, narito na ang marriage certificate niyo. Tapos na, maligayang bati, Ginoong Qin at Binibining Shen. Simula ngayon, ikakasal na kayo. Pwede na ba siyang pakawalan? June. Pakawalan mo siya. Opo. Ginoong Song, tumigil ka na habang maaga pa. Ang utang mo, binura na ng boss. Kung muling magpakita ka, babaliin namin ang mga binti mo. Maligayang pag-uwi, Ginoo at Ginang. Ginang, tutulungan ko kayong magpalit ng sapatos. Ginang, ito po ang mga silk na pajama na ipinabili ng Ginoo ayon sa sukat ninyo. Tutulungan ko kayong magbihis. Salamat, pero hindi na kailangan. Bukod pa rito, ano pa ang gusto mo? Kayang-kaya kong ibigay sa'yo. Talagang hindi ako kilala ng Ginoo. Hindi ko kailangan. At wala akong pakialam. Mukhang gusto mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Gusto ko. Ano ang gusto mo? Ang mga bagay na iyon. Mas gusto mo pa ang mga bagay kaysa sa akin. Pasensya na. Asawa na kita. Maghihintay ako hanggang sa handa ka na. Magpahinga ka ng maaga. Ah, Anong nangyari?
Ahas. Tulong. Ginoo. May ahas sa kwarto ni Ginang de la Cruz. Pumasok at hanapin. Opo. Mukhang, asawa. Ngayong gabi, tayo na lang ang magsasama sa pagtulog. Bastos. Ikaw ba ang naglagay ng ahas na yun ng sadya? Baka nga. Si Cupid ang naglagay. Dapat nga may lindol. At mabuhay kang may libing. Pagkatapos ng libu-libong taon, ang mundo ay tatawagin lamang tayong mga batong simbolo ng pag-ibig ng mag-asawa. Ano ba? Kakagising mo lang, hindi mo na ako kilala? Gusto mo ba? Napaalalahanan kita? Ginoong Chin, meron pong graduation ball mamayang gabi na inisponsoran ninyo. Pupunta po ba kayo? Wala ba akong ginagawa? Hindi. Sadyang imbitasyon lang po. Kung tatawag ka pa ng nakakabwisit. Bubunutin ko ang dila mo. Hoy, Luna. Sophia, yung graduation ball mamayang gabi. Tandaan mong puntahan ha. Saan ba yung graduation ball? Na-post na sa group chat. Alas 8 ng gabi sa Imperial Hotel. Maghanda ka ng magandang gown ha. Oo, alam ko na. UHMM. Pupunta ako sa Imperial Hotel mamayang gabi para sa graduation ball. Pwede ba? Siyempre naman. Papahatid kita. Kung ganito, hindi na ako makakasuot ng gown. Binibiningkin, mamayang gabi, pupunta yung pokpok na yon sa graduation ball. Mabuti, Sofia Garcia, makakalaban mo ako para sa lalaki. Maghintay ka lang. Sofia, bakit ganyan ang suot mo? Ako. Ay nako. Hindi ba't ito si Sofia, ang campus beauty queen natin? Iniwan ng boyfriend para makipag-date sa mayaman. Tapos may mukha pang pumasok dito sa school. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Nabaliw ba kayong dalawa? Maraming tao ang nakakita noong araw na yon. Malinaw na pinilit ni Daniel si Sofia. Ay, pinilit pa raw. Sino ba ang hindi nakakaalam kay Daniel, na siya ang pinakamayaman, at pinakagwapong bachelor dito, yung mga gustong makipag-date sa kanya, pila hanggang sa France. Sa tingin ko, si Sofia, gustong-gusto pang pakasalan si Boss Daniel. Anong klaseng party ito? Puro chismosa ang nandito. Luna, okay lang, umalis na tayo. Kinakabahan at gustong tumakbo. Anong ikinakabahan ko? E di sabihin mo nga, bakit kayo naghiwalay ni Jose? Dahil sa ano, hindi na makapag-imbento. Sakto, boring na boring ang party ngayon. Bakit hindi tayong lahat maglaro ng isang laro para pagtribungan ng isang malanding babae? Ano sa tingin ninyo? Halika tingnan ninyo. Si Sofia, ang campus beauty queen natin. Nag-cheat at nakipag-date sa mayaman, okay lang. Pero nagdala pa siya ng tao para bugbugin ang ex-boyfriend niya. Walang hiya talaga. Ganito pala siyang klaseng tao. Bastos. Hindi ko akalain.
Ang galing mong mangakit, crush ng campus. Madalas ka siguro sa mga bar at club, no? Eddie, marunong ka sigurong uminom, no? Wala akong ginagawa. Malalaman natin yan pag uminom ka na, Tara na. Crush ng campus, Shen Zoxen. Ipakita mo sa amin. Lumayas kayo. Putang ina mo. Hinampus mo ako. Hulihin siya. Singsin, Bitawan niyo ako. singsin, mga hayop kayo. Graduation party ngayon. Dapat nakagaw ng lahat. Sinadya mong magdamit ng ganyan. Nagpapaka-inosente ka para kanino? Ito ba ang ginamit mo para maakit si Mr. Chin? Samahan mo naman ako. Mayaman din ang pamilya ko. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Magkano ang binayad mo kay Mr. Chin? Doblehin ko. Nagpapaka-inosente ka pa. Pigilan niyo siya. Shen, ang idolo ng paaralan. Lalong sikat ka na. Yan ang gusto mo, di ba? Umalis ka. Sumasagot-sagot ka pa. Punitin niyo. Singsin, mga hayop kayo. Atalin niyo siya. Mga hayop, bitawan niyo siya. Anong ginagawa nyo? Wala kang pakialam dito. Graduation party ito. Huwag kayong magkagulo. Pamilya ng Chinto, pakikialaman mo. Mag-ingat kayo. Huwag nyo naman patayin. Ang hilig mong mangakit. Ngayon, painumin natin siya ng husto. Shin Shin. Shin Shin. Hulihin sila, walang dapat makaligtas. Boss, magpapadala na ako ng tao, para ihatid kayo at si Ginang de la Cruz sa ospital. Hindi ba't sinabi kong manatili ka sa lugar? Paano nangyari ito? Opo, ang sabi po ng kaklase, pribadong usapin daw po ng pamilya Chin ito, kaya hindi po ako nang ahas na makialam. Tanga, ikaw ang principal, nakatingin ka lang habang nangyayari ito, at wala kang ginawa, nagpabeya ka sa tungkulin mo. Ginoong Chin, taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Umalis ka. Alamin ang buong katotohanan. At huwag nang patawarin ng sinuman. Opo. Sir, naligo na po si Maria, at bihisan na ng pajama. Ayaw ko, Luna. Mahal. Boss, si Maria Reyes po ang nag-utos sa kanila para saktan si Ginang de la Cruz. Ang sino mang maglakas loob na saktan ka. Hindi ko palalampasin ang kahit isa sa kanila. May lakad ako sa umaga. Daniel, bakit ka nandito? Namimiss mo na ba ako? Kuya, ikaw. Naglagay ka ng spy sa bahay ko. Pinapahanap mo pa siya para saktan. Maria Reyes, mukhang sawa ka na sa buhay mo. Kasi nakikipag-agawan siya sa lalaki ko. Halika. Gusto mo bang pumatay? Patayin mo ako. Takot ka, no? Paano ka naglakas loob? Nasakti ng tao ko? Sasabihin ko sa'yo, kapag may susunod pa, ipapakuha ko sa godfather ko ang bangkay mo. Bini-bini. Daniel Cruz, dahil wala kang awa, huwag
Huwag kang magalit sa akin. Ihanda ang sasakyan. Bakit mo ako pinapunta ng mag-isa? Natatakot ako kasi magagalit sa akin ang kuya ko kapag nalaman niya. Kuya ko si Daniel, mabuti naman siya sa lahat ng bagay. Matigas lang talaga ang puso niya. Gusto ka niya. Pero, Hindi ibig sabihin na palalayasin niya si Jose. si Daniel ang nagutos noon. Mabuti pa nga napalo lang siya dahil sa panggugulo niya sa kasal. Sa susunod, magiging mas madiskarte siya. Bigla na lang siyang mamamatay sa atake sa puso. Bakit ko paniniwalaan ang sinasabi mo? Dahil sa mga ito, hindi pa rin napatunayan na si Daniel ang may gawa. Sige, pakinggan mo ito. Pinatago ko ang recording. Mali ako, Boss Daniel. Hindi ko dapat kinuha ang babae mo, pasensya na. Basta huwag mo lang pakialaman ang mga magulang ko. Kahit patayin mo pa ako, okay lang. Nakikiusap ako sa'yo. Bakit siya ganon kalupit? Hindi lang niya kayo pinaghiwalay. Gusto pa niyang patayin ang ex mo. Naawa lang ako sa inyo. Kaya nagdesisyon akong tulungan kayo ngayon. Magpapadala ako ng maghahatid sa inyo palabas ng lungsod. Basta ikaw. Aalis na ako. Ikaw na ang bahala kung magtatagumpay ka. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Wala akong pag-uusapan sa mga cruise. Huwag kang magkunwari. Alam kong pera lang ang mahal mo sa buhay. Pwedeng mong lagyan ng kahit anong halaga ang seke na ito. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kitang makisabay sa isang palabas. Ang saya-saya mo ngayong gabi, mahal. Gusto mo. Ang tapang mo. May dahilan ka siguro. Honey. Nilason mo ako. Bakit? Kulang pa ba ang ginawa ko para sa'yo? Pinanggako mo sa akin na hindi mo sasaktan si Jose. Pero pinalaya ko na siya. Hindi ako naniniwala. Ayokong makita ka ulit. Huwag kang aalis. Bilisan mo, sumakay ka na. Nasa labas ng lungsod si Jose, naghihintay. Wala namang mangyayari kay Daniel, di ba? Pampatulog lang yan. Bilisan mo na. Nandito na siya, alagaan mo siyang mabuti. Kapatid kong mahal, ikaw ang may gusto nito. Binibining Sofia, si Jose ay naghihintay sa iyo sa itaas. Akyat ka na. Jose. Aray, ang ganda ng babaeng ito. Hinahanap mo ba ang iyong kasintahan? Gusto mo bang samahan ka namin? Bakit ka tumigil sa pagtakbo? Halika sa amin. Hoy, June. Boss, anong nangyari sa inyo? Dadalin ko kagad ang mga tao. Hanapin mo si Sofia. Kahit gapyusan mo pa, ibalik mo siya sa akin.
Opo. Bitawan mo ako. Hindi pwede, huwag matulog. Sofia, akala mo makakatakas ka sa akin? Panaginip lang yan. Boss, ano nangyari sa kamay mo? Nahanap na ba ninyo? Ayon sa sabi ng tropa, si MS, Sofia ay dinala ng isang itim na kotse sa mga abandoned na gusali sa labas ng lungsod. Tara na. Umalis ka, mamamatay na lang ako, kaysa hayaang hamakin ninyo ako. Hulihin siya. Eta, nakangagat ka pa. Papatayin kita ngayon. Daniel Cruz, kamay mo. Tama na. Huwag kang magpanggap dito. Hindi ko sinasadya na saktan ka, dahil Dahil sa ano, bigyan mo ako ng paliwanag. sinabi sa akin ni Maria Reyes. Sasaktan mo si Jose Santos. Mas pinaniniwalaan mo pa si Maria Reyes kaysa sa akin. Ayaw mo akong paniwalaan. Gusto mo pa ring tumakas. Pasensya na. Sofia Garcia, ganito na lang ba kasuklam ang nararamdaman mo sa akin? Ginang de la Cruz, hindi malubha ang mga sugat niya. Pero sobrang tense ang kanyang isipan. Kung magpapatuloy ito, mabubuwal siya. Daniel Cruz, pasensya na po. Ano ito? Kung ganyan kakitigas ang ulo sa pagtakas. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kapag pumirma ka na, magiging legal ang diborsyo pagkalipas ng isang buwan. Pipiliin mo ba ang diborsyo? O ako? Mabuti. Sofia Garcia, ang galing-galing mo talaga. Sa buong lungsod, maraming babae ang gustong makasama ako. Hindi ka kailangan. Kapag umalis ka na, huwag ka nang bumalik. Hayop ka, ako ang panganay na anak ng pamilya Cruz. Bitawan mo ako. Daniel, walang utang na loob. Anong gusto mong gawin? Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpalaki sa'yo. Binigyan ako ng pamilya Cruz ng pagkakataon. Kahit buhay ko ang kunin ninyo, wala akong reklamo. Pero ang mali ninyo, hinawakan ninyo siya. Kuya, hindi ko balak patayin siya. Gusto ko lang makipaglaro sa kanya. Makipaglaro. Sige, laro-laruin kita hanggang sa gusto mo. Kuya, ano nang ginagawa mo? Binalaan na kita noon. Nakalimutan mo na lahat. Kaya ngayon, mamatay ka na. Tigilan mo yan, gago. Dahil lang sa isang babae, kakalabanin mo ang sarili mong pamilya. Mula noong bata ako, tiningnan mo lang ako bilang isang baril na sunod sa Onyeren. Kailan mo ako itinuring na kapamilya? Sa paningin mo, ako ay isang asong magaling lang mang-agit. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Cruz. Durugin ninyo ang lahat ng buto nila at ipasok sa mental hospital. Opo. Umuwi na si Xingxin. Xingxin, bakit ka biglang umuwi? Maria. Nako, anak, anong nangyari sa'yo? Anak, may ginawa ba sa'yo? Yung Cruz ba ang nambuli sa'yo? Naghiwalay na kami. Mabuti na rin naghiwalay kayo. Siya ang hari ng sindikato dito sa Linen. Hindi siya para sa ordinaryong pamilya, na tulad natin. Boss, 3 oras na tayong nagbabantay dito. Kung hindi mo kayang bitawan si MS, Shen, sundan mo na lang siya pabalik. Tumahimik ka.
Kayla, mahal na mahal talaga kita. Nandito ako ngayon para humingi ng kamay mo. Matagal na kitang pinaimbestigahan. Kakakalas mo lang sa nobya mo. Tapos maniligaw ka na agad sa anak kong si Kyla? Hayop ka. Maglakas loob ka pang humingi ng kamay niya. Sinungaling, akala ko totoo ang pagmamahal mo sa akin. Tayo na. Hindi ako. Sampulan natin to para matuto. Pwe, ano lang yan, may ilang milyon lang sa bangko. Ang yabang-yabang. Sinsin, nagdala ako ng para sa'yo. Gusto mo na namang sumuka? Kailan ka huling nagkaroon? Mga 3 buwan na siguro. Buntis ka kaya? Ha? MS, Shen, ikaw ay buntis na ng 3 buwan. At kambal pa ito. Nasa unang trimester ka pa lang. Kailangan mong mag-ingat at kumain ng masustansya. Sin. Hinintay na hinintay kita. Jose, anong ginagawa mo dito? 3 buwan kitang hinintay. Mahal, tayo na ulit. Salamat. Pero ngayon, ayoko munang isipin yan. 3 buwan pa lang ang nakalipas. Nagbago ka na agad ng puso. Alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa'yo? May anak ng isang may-ari ng kumpanya na naghabol sakin, hindi ko pinatulan. At ito pa. Malapit na akong mag-aral sa isang Ivy League University. Malaki ang kinabukasan ko, pero para sa'yo. Kaya kong isakripisyo yon. Huwag mong gawin yan para sa akin. Mahal, nangako ka sakin dati, nasasama ka sakin sa abroad. Magtatrabaho ka, mag-aaral ako. Pagkatapos kong brumaduare, magpapakasal tayo. Nakalimutan mo na ba yon? Jose, buntis na ako. Ang putang ito, 4 na taon kaming magkasama. Hindi niya ako pinayagang hawakan kahit isang beses. Nang makilala niya si Daniel Cruz, isang mayaman, nagpakatuta na lang siya. Sofia, okay lang. Hindi ako nababahala na buntis ka. Mahal pa rin kita. Naniniwala akong mahal mo rin ako. Salamat, Jose. Pero hindi na talaga tayo pwedeng bumalik. Uuna na ako. Sofia, hindi ako nababahala sa nakaraan mo. Pero hindi pwedeng ituloy ang bata. Basta ipa-abort mo lang ang bata. Maaari pa tayong magsimula ulit. Anak ko ito, hindi ko siya ipapa-abort. Sofia, isipin mo naman ang sarili mo, at isipin mo rin ang mga magulang mo. Kung ipapanganak mo ang anak ng isang basagulero tulad ni Daniel Cruz, ano kaya ang isipin ng mga magulang mo? At saka, alam mo naman ang ugali ng tatay mo, alam mo naman yon. Matanda na siya at may alta presyon, hindi niya kakayanin ang ganito. Pero, Wala yan. Halika, pumunta tayo sa doktor. sandali. Sofia Garcia, ilang araw na kitang binigyan ng kalayaan. Oras na para umuwi ka sa akin, boss. Nagpa-prenatal check-up ang ginang kaninang umaga. Buntis siya. Sofia Garcia, ito ang tadhana. Ngayon, kahit atali kita, pananatilihin kitang magpakailanman. June, nasaan ngayon ang ginang? Puntahan natin siya kaagad. Pero, boss, parang ayaw ng ginang sa batang ito. Pumunta siya sa ospital kasama si Jose Santos para magpa-abort. Magpa-abort? Sa ospital. Opo. Sandali lang. Dok, hindi ko na ito ipapa-terminate. Nakahanda na ang lahat. Sigurado ka ba? Walang kasalanan ng bata. Kahit hindi maintindihan ng mga magulang ko at ng mga tao sa paligid ko, ipapanganak ko pa rin ito. Na-terminate na ba? Nagbago ang isip ng buntis. Hindi na. Ano man ang gawin. Kailangang ma-terminate ang batang ito. Sofia, anak natin ito. Paano mo nagawa? Hindi ka pwedeng pumasok. Umalis ka dyan.
Ayaw sa'yo ni Sofia. Ayaw niya talaga sa batang yan. Anak sa labas. Ang pamilya ni Sofia, mga edukado. Anak ka ng isang tambay at basagulero. Anak sa labas ka lang, di ba? Hindi talaga ito ipagbubuntis ni Sofia. Ang ingay mo. Daniel. Sofia Garcia. Tinatanggal mo talaga ang bata? Dalhin niyo siya. Daniel, anong ginagawa mo? Patayin natin siya. Daniel, anong ginagawa mo? Patayin siya. Naalala ko, binalaan na kita. Layuan mo siya. Sofia, tulungan mo ako. Papatayin niya ako. Tandaan mo, ako ang nagligtas sa'yo, 4 na taon na ang nakalipas. Sofia, tulungan mo ako. Daniel, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong saktan si Jose. Wala siyang kinalaman dyan. Siya ang kasama mo nang magpa-abort ka. Pinatay ang anak ko. Tapos sasabihin mo sa akin, wala siyang kinalaman? Pakawalan mo muna siya. Sofia, ang galing mo talaga. Pwedeng patawarin ko siya. Pero ikaw, dapat magkaanak tayo muli. Bitawan mo siya. Ipadala mo siya sa bilangguan. Ayaw ko na siyang makita. Opo. May utang ka sa akin. Pag-uusapan natin ito ng maayos. Hindi pwede ngayon. Bakit hindi pwede? Nagpa-abort ka ng hindi ko alam. Dapat pag-usapan natin ito ng maayos. Talagang hindi pwede ngayon. Sandali lang. Daniel. Daniel. Bukod sa pagpipilit mo sa akin, ano pa ang kaya mong gawin? Nirerespeto mo ba ako? Sa isip mo, parang alaga lang ako. Parang isang florera. Kapag masaya ka, nilalaro mo ako. Kapag malungkot ka, hindi ako makapagsalita. Tao ako. Isang buhay na tao. Hindi aso mo. Nakakainis. Pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? Respetado ba ako sa'yo? Isang hampas lupa lang ako. Pumatay lang ang alam. Hindi marunong magmahal. Para akong alaga. Kuya Daniel, tanghaling tapat, bakit umiinom ka? Nag-away kayo ng misis mo. Anong pakialam mo? Kuya Daniel, gusto mong samahan kita. Kuya Daniel, babae ang nakakaintindi sa babae. Hindi ka niya mahal. Bakit siya pa? Tingnan mo ako. Ako ang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Isa pang salita. Pupunitin ko ang bibig mo. Binibini. Hanapin mo ang putang inang yan. Papatayin ko siya, ngayon din. Sino kayo? Binibining Shen, may gustong makipagkita sa'yo. Oy, sir, may problema. Kinidnap ang asawa mo. Hanapin ang lokasyon ni Ginang de la Cruz. Opo. Sino ka? Ano ang gusto ninyo? Ako, si Ma'am Isabela.
Ang aking net worth ay 200 bilyon. Si Daniel Cruz ang gusto kong lalaki. Hindi ko talaga maintindihan. Ano sa iyo ang nakita ni Daniel? Ang mukha mo ba? Kung tutuluyan ko ang mukha mo. Mahal ka pa ba niya? Labag ito sa batas. Batas. Katawa-tawa. Maglaro tayo ng isang laro. Narinig mo na ba ang Russian roulette? Pa-level up natin ang laro. 6 na bala ang laman. 3 dito ay may bala. Kung makaligtas ka sa 3 sunod na putok, at buhay ka pa, hindi kita pahihirapan. Ang duwag mo, anong karapatan mo, para maging kasintahan niya, ikaw ang salarin. Kung hindi ka dumating, siguradong pakakasalan ako ni Daniel. 2 putok na, hindi mo alam kung kailan, biglang lalabas ang bala. Narinig ko. Buntis ka. Huwag. Tigilan mo yan. So good. Gago ka, gusto mong mamatay. Daniel, nagkamali ako. Matigas pa rin ang ulo, ang daldal mo. Kayong 2 hayop, isusumpa ko kayo. Mamatay kayong masama. Dalhin nyo. Opo, dadalhin na po. Talagang hindi dapat kita mahalin. Ang alam ko lang, sino man ang gumalaw sa taong mahalaga sa akin, papatayin ko siya. Siguradong ayaw mo sa akin, di ba? Umalis ka na. Ang gabi na. Hahayaan mo lang akong umuwi mag-isa. Isabay na kita pa uwi. Ayaw mo? Di alis na ako. Gusto ko. Ikaw ang nagsabi niyan ha. Sa tuwing dumarating ka, laging sakto sa oras, ngayon din. Maayos pa rin ang baby natin. Baby, hindi mo pinaalis? Paano ko naman kayang pinaalis? Sabi ko na nga, hindi ko ipapaalis. Pakiusap. Huwag mong saktan ang anak ko. Totoo. Nandyan pa ang baby? Mabuti naman. Ako na. Ang galing mo talaga, boss. Siyempre. Kayang-kaya ko na ngayon, ang mahigit 80 putahe. Kung gusto mong makuha ang puso ng isang babae, kailangan munang makuha mo ang kanyang sikmura. Dati, puro pagpapatay ang inaral natin. Sinong mag-aaral magluto? Anong bulong-bulong nyo dyan? Lumabas kayo't katayin ng manok, igigisa ko para sa asawa ko. Sige po, boss, gagawin namin yan. At kayo rin. Mag-aral kayong mabuti ng pagluluto. Ayaw nyo bang mag-asawa balang araw? Tingnan nyo tong paghiwa ng gulay. Masarap ang nilagang baka. Ang pogi talaga ng boss. Ito ang kamatis, mainam sa sabaw. Paborito ng asawa ko yan. Ang swerte naman niya. Ano kaya ang lulutuin ko bukas? Dapat masustansya, para tumaba ng kaunti ang asawa at anak ko. Pumunta ka sa lumang bahay bukas ng gabi para maghapunan. Narinig ng iyong dinang na ikinasal ka na. Gusto niyang makilala ang manugang kong babae. Kailangang magpahinga si Maria ngayon. Hindi siya dapat lumabas. Sandali lang naman ang pagkikita. Wala namang mangyayari. Nag-iingat ka sa akin. Sabi ko nga, wala siyang oras. May mahalagang ginagawa ako ngayon. Wala akong panahon. Isang asong minsa iinalagaan ko ng walang anumang dahilan. Naging isang lobong nangagat sa kanyang amo. Napakalupit niya hanggang sa puntong ito.
Huwag kang mag-alala, Maria. Ako ang bahala, gagantihan ko ang inyong mag-ama. Si Daniel Cruz at Sofia Garcia ang gumawa sa'yo ng ganito. Wala ka bang gustong gawing paghiganti? Gusto ko na silang patayin. Maaari kitang bigyan ng medical parole para makalabas at maghiganti. Basta sirain mo lang si Sofia Garcia. Daniel Cruz, inagaw mo sa akin ang asawa at anak kong babae. Gagawin ko rin sa'yo na mawalan ng asawa at anak. Pwede ba kayong lumayo sa akin? Mukha kayong masasama. Ayaw pumasok ng mga customer sa bar. Lalo na magpapatugtog sa akin. Ginang, pero sabi ng boss, buntis ka. Kaya pinagbibilinan kaming, na sumunod sa'yo. Cellphone. Daniel Cruz. Pakikuha mo nga itong 2 tandang ito, sa harap ko. Buntis ka na ngayon. Safety muna. Kung hindi talaga kaya, umuwi ka na lang at magpahinga. Huwag ka nang pumasok sa trabaho. Hindi pwede. Wala akong magawa sa bahay. Nanggain galawang na ako sa Catamaran. Nandito silang 2. Sobrang nakakaabala sa trabaho ko. Aha. Bigyan mo sila ng telepono. Hello, boss. Oo. Ang 2 ito. Magre-request ako ng kanta. Sige. Anak ng sino to? Nagsusulat ng assignment sa bar. Mukhang matanda na yung bata. Ilang taon ka nang naiiwan? Umalis ka dyan. Tito, sa taong ito, 18 taon na akong naiiwan. Ang bait mo. Kawawa naman ang mga bata ngayon. Pupunta ako sa CR ng babae. Susunod pa rin ba kayo? Hoy, tingnan mo. Hindi ba yan si Sofia Garcia? Nga, Balita ko, siya na ngayon ang babae ni Daniel. hindi na natin kaya, Daniel Cruz. Malakas ba talaga siya? Siya ang hari ng impyerno dito sa Lianen. Hindi ka ba natatakot? Siyempre hindi. Yung kilala ko ngayon, mas malakas pa kay Daniel Cruz. Siya. Wala yan. Hoy, maganda. Kanina sa entablado, habang nakikinig ako sa pagkanta mo, napansin kong ang ganda mo talaga. Kantahan mo naman ako ng solo. Umalis ka. Ang tigas ng ulo. Ayaw ng mabuting pakiusap, gusto mo yung masama. Gagawin ko sa'yo ngayon din. Go. Akin ka na. Ayaw ko nang mabuhay. Umalis ka dyan. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong makialam. Tingnan mong mabuti. May mga taong hindi mo dapat ginagambala. Jose, hindi ba ikaw? Okay lang ako, mas okay pa nga ngayon. Mahal, miss na talaga kita. Mahal, Umalis ka na, mabuti pa. Kung malaman ito ni Daniel, hindi ka niya palalampasin. lumipas na yon. May nakilala na ako ngayon, isang malaking tao. Mas makapangyarihan pa siya kay Daniel. Sa kanyang proteksyon, hindi ako magagalaw ni Daniel. Wala akong ibang intensyon. Kanina lang kasi nakita kita. Na inaasar ng mga bastos. Kaya tinulungan kita. Alam ko. Tapos na talaga tayo. Samahan mo akong uminom. Kung hindi na tayo magiging magkasintahan, maging magkaibigan na lang tayo, para sa ating nagdaang kabataan. Alam ko. Buntis ka, hindi ka pwedeng uminom. Tubig ito. Sana mas maging maayos ang buhay mo. Sabihin mo sa akin,
Lahat ba ng pag-ibig sa mundo ay katulad ng sa atin? Na madaling masira. Anong pinainom mo sa akin? Isang gamot na magpapamahal. Sa'yo sa akin. Anong gusto mo? Matagal na tayong hindi nagkita. Pwede bang magkwentuhan tayo? Huwag mo akong hawakan. Gaano ba katagal ang lumipas? Napakasaya natin dati. Nakalimutan mo na ba kung gaano tayo kasaya noon? Ikaw mismo ang nagsabi. Gusto mong makasama ako habang buhay. Habang buhay. Bakit hindi mo tinupad ang sinabi mo? Tingnan mo itong problema. May pumapasok na tubig. May umaagos din. Sino ba ang gumawa nito? Paano ba to gawin? Magpanggap ka lang. Seryoso ka pa talaga. Gaano nakatagal ang ginang sa banyo? Ay, manyakis. Boss, may problema. Ang ginang. Nawawala ang ginang. At yung huling beses, halos ako'y pinatay ni Daniel at ng mga tauhan niya. Ikaw ang dahilan ng lahat. Hindi mo dapat ako pinilit na saktan ng bata. Tumahimik ka. Mahal mo pa rin ako, di ba? Ngayong wala rito si Daniel. Tayo na lang ang magkasama, sige na. Jose, magsalita ka ng matino, bitawan mo ako. Umibig ka na ba kay Daniel? Putang ina mo. Ganon ba, dahil wala akong pera? Hindi ka talaga mahal ni Daniel. Gusto ka lang niya dahil bata at maganda ka. Kapag tumanda ka na, itutulak ka lang niya palayo. Mahal. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka sa akin. Sige na. Jose. Noon. Gusto ko talagang maging tayo. Wala akong pakialam sa estado mo sa buhay. Hindi ko hinamak ang kahirapan ninyo. Pero, hindi na talaga tayo pwedeng bumalik. Kahit hindi ako buntis. Wala na talagang natira. Jose, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Habang hindi pa nakakaalam si Daniel, pakawalan mo na ako. Kung hindi, hindi ka niya palalampasin. Tama ka. Ang bantog na si Daniel Cruz. Talagang hindi namin kaya, kaming mga ordinaryong tao, ang makipag-away sa kanya. Pero, ngayon may nakilala na ako, isang napaka-impluwensyang tao. Sa tulong ng taong iyon, si Daniel Cruz ay mamamatay din. Makipagtulungan ka na lang sa akin. Okay. Ayaw mo talagang magpakatotoo. Hanggang ngayon, naisip mo pa rin magpadala ng mensahe sa baliw na yon. Dapat naisip ko na ito noon pa. Napakayaman ni Daniel Cruz. Paano ka hindi mahuhulog sa kanya? Noong una, nagkunwari ka pa sa akin na parang malinis ka. Nagsabi ka pa ng mga pangakong walang hanggan. Puro kasinungalingan lang pala ang lahat. Jose, gusto ko talagang maging tayo noon, magkasama. Noon, ako ay dumaan sa napakaraming hirap para sa'yo. Tapos basta-basta mo na lang akong iniwan. Putang ina mo. Jose, marami pang magandang panahon. Huwag kang gumawa ng krimen. Ang buhay ko ay sinira na ninyong dalawa. Sa tingin mo, may pakialam pa ba ako sa isang krimeng ito? Simula bukas, lahat ng tao, sa buong bansa, sa lahat ng website, ay makikita ang mga malaswang larawan mo. Isipin mo, kapag sikat ka na sa buong internet, at makita ka ni Daniel Cruz na humihingi ng kaligayahan sa akin, ano kaya ang itsura ng mukha niya? Gago ka. Magsimula na tayo. Daniel, hindi mo inaasahan to, di ba? Kasama ko ngayon si Sofia. Nakikita kami ng palihim. Hindi ka niya mahal. Ako ang minamahal niya simula pa noon.
Kasama niya ako ngayon. Mamamatay ka. Jose, kailan ka naging ganito kapal? Kayong dalawa ang nagtulak sa akin. Hindi ba't ito ang ginawa niya sa akin noon? Sa harap ko, pinilit niya ang nobya ko. Siya ang tunay na kapalmuks. Mukhang epektibo na ang gamot. Sofia, magkasama na tayo sa wakas. Noong nasa kolehiyo pa tayo, matagal ko nang gustong makipagtalik sa'yo. Pero lagi mong sinasabi, hihintayin muna nating magpakasal tayo. Nag-antay ako ng nag-antay. Ano ang nakuha ko? Nakuha ko ang iyong pagtataksil. Nasaan na ang mga pangako mo noon? Ngayon, bawiin mo ng maayos sa akin. Huwag. Apat na taon tayong magkasama. 4 na taon. Kahit halikan ayaw mo. Pero pagdating kay Daniel, ganito ka kababa? Mula nang ikasal kayo hanggang ngayon. Gaano ba katagal ang lumipas? Ako at si Daniel. Mag-asawa na kami. Sumang-ayon ka rin noon sa pagliligaw ko. Ano ang pinagkaiba? Wala na rin namang kwenta, marumi ka na. Kaya hayaan mo akong magsawa. Para hindi ka makatagal kahit sa kamatayan. Lumayas ka. Gusto ko lang namang halikan ka. Ganito ka naman ka-reaksyon. Siya naman. Marami na siyang nagawa sa'yo. Bakit hindi mo siya pinatay? Jose, magpakumbaba ka na ngayon. Huwag mong hayaang lumala pa. Ikaw ang nagtulak sa akin. Kayong lahat. Bakit si Jose ay naging ganito? Honey, ang ganda-ganda mo pa rin. Pero okay lang. Hindi kita isusuka. 4 na taon na ang nakalipas. Hindi mo na lang sana ako iniligtas. Hayaan mo na lang sana akong malunod sa ilog na yon. Mas mabuti pa sana. Ayos ka lang ba? Gising. Gising, classmate. Classmate. Kumusta ka? Minahal kita noon. Pero hindi ako tanga. Walang pagsisisi. Ibinigay ko ang lahat para sa'yo. Pinag-aral kita. Dahil akala ko, may utang na buhay ako sa'yo. Sa totoo lang. Yung taong nagligtas sa'yo noon. Hindi talaga ako yon. Anong sinabi mo? Akala mo ba talaga na ililigtas kita at isusugal ang buhay ko para lang tumalon sa ilog? Nagkataon lang noon na dumadaan ako doon sa bisikleta. Swerte lang na. Nagkataon lang na naging bayani ako at nailigtas kita. Gago ka. 4 na taon kitang niloloko. Pasensya na ha. Nagustuhan pa kita. Gago ka. At ang tagal pa. Tapos na ang kwento. Tuloy na natin. Ay nako, Tamang-tama ang dating mo. binigyan mo siya ng droga? Hindi lang siya nilason ko. Sa harap mo, siya ang pagtutulugan ko. Gustong mamatay? Huwag kang kikilos. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Sige, sabihin mo. Ano ang gusto mo? Kahit magkanong halaga, ibibigay ko sa'yo. Mabibili ba ng pera ang lahat? Mababalik ba nito ang dating dalisay na Sofia Garcia sa akin? Ah! Ikaw! Lumapit ka rito. Lumuhod ka. Lumuhod. Huwag. Huwag. Pakawalan mo siya, bilang kapalit. Handang ibigay ang buhay ko. Ito. Ang hari ng impyerno ng Linan. Ano naman ang magagawa ng hari ng impyerno ng Linan? Sa harap ko. Nakaluhod ka rin ng maayos. Ngayon, dito ka lang at manood.
Tingnan mo kung paano ko gagawin sa harap mo ang pagtulugan siya. Honey. Boss, ang gamot. Honey. Kamay mo. Okay lang ako. Gama na ba ang pakiramdam mo? Honey. Sa susunod, pag may ganyang klaseng tao, hindi ka na magiging mabait. Kailangan takot na takot siya, para hindi na niya kayang saktan ka. Ang sampal na ito. Para sa pagloko mo sa akin. Ang sampal na ito. Para sa paglason, at panlilinlang mo sa akin ngayon. Ang sampal na ito. Ay para sa anak natin sa sinapupunan. Sofia Garcia. Muntik na. Muntik na kitang masira. Mahal. Umalis na tayo. Boss, anong gagawin natin sa lalaking ito? Durugin at ipakain sa isda. Sige, boss. Array. 4 na buwan pa lang akong buntis. Hindi mo kailangan akong alalayan. Hindi pwede yan. Ang asawa at anak ko. Hindi pwedeng magkamali kahit kaunti. Boss, ito ang imbitasyon mula sa Ginang de la Cruz mula sa lumang bahay. Ito ang imbitasyon. Cocktail party. Ayon kay Ginang de la Cruz, inimbita sa cocktail party na ito ang mga makapangyarihan at kilalang tao sa buong lungsod ng Linen. Kailangan mong dalhin ang iyong asawa. Alam ko na. Sino si Ginang de la Cruz? Siya ang aking ninang. Siya ang nag-akyat sa akin, mula sa orphanage. Kahit na sa pamilya Chin, mula pagkabata, ako ay tinuruan bilang tagapagtanggol na handang mamatay. Pero may utang na loob ako sa kanya sa pagpapalaki sa akin. Sakto, sa okasyong ito, ipapahayag ko sa lahat na opisyal na akong aalis sa ilalim ng lupa. Mula ngayon, tutok na ako sa asawa ko. Si Daniel Cruz na ito. Hindi pa tapos sa mga lakad niya. Naiilang na ako mag-isa. Ikaw ba yung babaeng gustong-gusto ni Daniel Cruz na pakasalan? Mukha kang demonita. Sinong nakakaalam kung anong daya ang ginamit mo? Ginang de la Cruz. Ina. Si Daniel Cruz na ito, hindi naman talaga tunay na de la Cruz. Sa pag-aasawa niya, wala siyang pakialam sa pangalan ng pamilya natin. Kahit sino na lang, dinala niya rito sa bahay. May problema kayo sa asawa ko? Sa akin niyo sabihin. Daniel, paano ka nakikipag-usap sa nakatatanda? Sinasabihan ka lang namin. Alam ng buong lungsod na dahil sa babaeng ito, ang dami mong ginulong problema. Dahil sa babaeng ito, malulugmok ka talaga balang araw. Daniel, nag-asawa ka ba ng babaeng hindi desenteng tao? Hayop ka, hinahampas mo ako? Halika. Sino pa ang may reklamo? Sabihin nyo na. Sasampalin ko kayong lahat. Ikaw, ang manugang kong babae, di ba? O no? Ang tagal mo namang, hindi siya dinala rito, para makilala ko. Palaging masama ang pakiramdam ni Zingin. Pasensya na. Masama ang pakiramdam? Hoy! Ito ay 100 taong gulang na wild ginseng. Sakto para sa manugang kong babae, para pampalakas. Hindi na kailangan. Ano man ang kailangan niya. Ako ang bahala. Ganito ka ba kawaryoso sa iyong ina? Eddie, iinom ako ng tagay para sa inyo. Pwede na yan, di ba? Ina. Paano nakalabas sa bilangguan? Ang isang bilanggo? Dapat may paliwanag ka sa akin. Di ikaw rin. Dapat may paliwanag sa akin. O no, bakit mo ginawa ng masama ang iyong kapatid at ang iyong amaing? Kasalanan nila yun. Kung gusto mong maghiganti para sa kanila, handa ako anumang oras.
Inimbestigahan ko na ang usaping iyan. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi naman ako isang taong walang katwiran. Ngayon, ang pag-anyaya ko sa inyo dito ay para magkaayos na tayo. Kung naiintindihan mo na, ina, iyon ang pinakamabuti. Kilala kita, bata ka pa lang, palagi ka nang nag-aalinlangan. Pero hindi ka naman makikipag-away sa lahat ng makapangyarihan. Sa Linshan City, di ba? Oh no, 1 taon na tayong hindi nagkita, lalo kang naging mainitin ang ulo. Pero mas lalo ka namang nagpakita ng ugali ng isang pinuno ng pamilyang Qin. Pero, ang isang aso ay umakyat na sa ulo ng kanyang amo. Ano sa palagay mo, tama ba? Mahal. Ang alak na ito. May lason. Bakit tayo rinalason? Ginang de la Cruz. Ano ang nangyayari? Pasensya na sa inyong lahat. Upang mahuli ang hayop na ito, na pumatay sa sariling ama. Lahat ng pagkain sa inuman ay nilagyan ko ng lason. Ito ay problema ng pamilya ninyong Qin. Sarili ninyong gulo. Bakit kami nadamay? Bakit kami kasali? Tama. Antidoto. Bigyan mo ako ng antidoto. Wala ng antidoto. Ang asawa at anak ko ngayon ay nakahiga sa ospital. Naging mga tanga na sila. Habang buhay na maghihirap. Dahil sa hayop na ito, na walang utang na loob. Kaya sumama na kayo sa kanya, at maglibing na rin kayo. Baliw ka. Tulong. Saklolo. Ospital. Gusto kong pumunta sa ospital. Huwag kang magmadaling umalis. Manugang, hindi mo pa naubos ang alak mo. Ninang. Kung patuloy kang magiging agresibo, huwag kang magalit kung kalimutan ko na ang dating samahan natin. Sinasabi mo sa akin ang tungkol sa samahan? Kung ganun, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Patayin mo siya. At ikaw pa rin ang magiging anak ko. Para sa akin, walang nangyari. Wala talagang nangyari. Imposible. Kung ganoon na lang pala, wala na tayong pag-usapan. Dito ka lang, huwag kang gagalaw, huwag kang kikilos. Hindi ka nalason. Espesyal na laso ng pamilya Cruz ito. May plano ako. Nagpagawa ako ng antidote. Ayos ka lang ba? MMHMM. Daniel. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Para sa babaeng ito, handang mawala ang buhay mo? Mula nang makilala ko siya. Siya na ang buhay ko. CJ, kung ganun, edi sabay-sabay kayong mamatay. Pasensya na, boss. Na-late kami. Puntahan. Ang mga matatandang nasa grupo ni Ginang de la Cruz, walang dapat makatakas. Opo, dalhin ninyo silang lahat. Alis. Huwag. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ka. Mahal, hindi ito tama. Tatapalan ko ang sugat mo. Mahal, ang galing mo talaga. Daniel. Ginang, maayos na ang kalagayan ni Boss Daniel. Magpahinga lang siya ng maayos. Salamat, Dok. Nakuha ko na. HMM. Mahal, pasensya na. Ayoko munang kausapin ka. May pamilya ka na, pero hindi mo pa rin inaalagaan ang sarili mo. Mahal. Tingnan mo ito. Ito. Paano mo nalaman na gusto ko ang mga ito? Tinanong ko ng personal ang biyenan ko kung ano ang mga gusto mo. At saka ko pinaghanap. Hindi ganoon kadali yun. Ang mga ito ay mga limited edition na. Siguradong itinuturing na mahalaga ng iba. Paano nila ibebenta ng basta-basta sayo? Gumamit lang ako ng konting diskarte. Basta nagustuhan mo. Huwag mo akong sasaktan. Huwag kang matakot, boss. Sibilisado kaming mga tao. May ipapagawa lang kami sa'yo, kahit magkano ang bayad. Nambobola ka na naman. Huling beses na to. Sige, papatawarin na kita. Mahal.
Salamat. Oo nga pala. Pwede bang? Tulungan mo akong hanapin ang isang tao. Sino? Ang taong nagligtas ng buhay ko. Ano ang gagawin mo sa kanya? Magpapakasal ka ba sa kanya? Ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang siyang pasalamatan. Kung hindi dahil sa kanya. 4 na taon na ang nakalilipas. Patay na ako sa ilog linen. 4 na taon na ang nakalilipas. Ilog linen? Ang sinasabi mo ba ay yung ilog, sa may Westgate ng Linen University? Ikaw. Paano mo nalaman? Noon, nakasuot ka ba ng asul na pang-itaas? At puting palda? Oo. Mahal. Ang nagligtas sa'yo. Ako siguro. Gising na. Tawagan agad ang ambulansya. Mahal. Mukhang talagang may pagkakataon tayo. Mula ngayon. Huwag ka nang makipag-away pa. Mag-aalala ako. Huwag kang mag-alala, mahal. Mula ngayon. Ako ay nasa lehitimong negosyo. MM. Wow, mahal. Ang cute ng best idang yun. Bilhin natin ang lahat. Para saan ang dami? Hayaan mo na, hindi pwedeng magkulang ang baby. Pero, hindi pa natin alam kung lalaki o babae ang baby. At saka, yung best idang yun, 3 taon pa bago masuot. Ganoon ba? Okay lang. Itago na lang natin sa bodega. Wow, ang cute ng manikang yun. Samahan mo ako. Dahan-dahan. Kuya Jun. Boss, kahit na, nagretiro na sa negosyo, pero ang bait niya. Hindi, bihira lang siyang maging ganito ka-gentle. Tumahimik ka, ang pamilya Chin ay isang lehitimong kumpanya na ngayon. Tawagin mo na siyang President Chin, ha? Wow, ang cute nun. Bilhin. Jun. Po. 100 manika. Hoy. Luna. Nasa bahay ka na ba namin? Nasaan ka? Nasaan ang mainit na pagtanggap para sa kin? Mahal, uwi na tayo. Nandito na si Luna. Mas masaya ka pa sa pagpunta niya kaysa sa pag-uwi ko. Naiinggit ka pa sa mga magulang ko. Ngayon naman sa best friend ko. Bakit hindi mo na lang magtayo ng pabrika ng suka? Jun. Mahilig sa maasim ang ginang. Agad-agad bilhin mo ang pinakamagandang pabrika ng suka. Opo. Parang gumagalaw ang baby. Usap muna tayo. Ako na ang ginang, nakareserba na ako. Sige, sige, sige. Walang makikipag-agawan sa'yo. Hay, pero yung ninong ng bata, wala pa. Sinsin, nakikita mo ba to? Lagi na lang akong iniinis. Sino bang may kasalanan? Bawat punta mo, kasama mo sa higa ng asawa ko. Matutulog ako, matutulog talaga. At kusa namang pumayag ang asawa mo. Haha. Hoy, tama na ang kalokohan nyo. Kumain na kayo, MM. Tara, Daniel, tulungan mo ako. Oh, dumating na. Natame mo na ang demonyong iyan? May kapalit din ang lahat, tara na. Ma'am, susuportahan ko kayo. Mataas ang hagdan dito. Tapakan niyo ako para makatawid. Ma'am, hahawakan ko ang tiyan nyo, mag-ingat. Daniel, Gago ka. Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo, hindi ko kailangan ng alila. Delikado kapag malaki na ang tiyan. Makinig ka. Ikaw. Ang sakit ng tiyan ko. Daniel, nakita mo, nagalit ang asawa mo sa'yo. Ang sakit ng tiyan ko. Gago ka talaga. Ang sakit, namatay na ako sa sakit. Paano mo ako babayaran? Sa susunod, ikaw naman ang pumilit sa akin. Bastos. Ha ha ha. Sige na, mahal. Huwag ka nang umiyak, mabilis lang ang 2 taon. MM. Kasama ng anak natin. Maghihintay ako sa'yo para umuwi. May isa pa akong gustong marinig. Isang bagay na gustong-gusto kong marinig. Mahal kita.